Nagdala na naman ng hapunan ang lumpo. Siya ang aming punong siruhano. Nasugatan ang kanyang gulugod nang iligtas ang kanyang asawa. Kawawa naman. Ano? Sofia, ang asawa niya, ay anak ng vice-direktor. Ngayon, mag-isa siyang natutulog. Ang mga medikal na dokumento niya ay nanalo ng mga parangal. Naging direktor siya at pinakasalan pa rin siya. Kahit papaano, ang mga dokumentong isinulat ko para sa iyo ay makakatulong sa iyo. Kasama mo pa ang lumpo na iyan, hiwalayan mo siya. Papa, hindi ko pa siya mahihiwalayan. Ang kanyang pinsala ay hindi na magagamot. Pabigat ka. Pabigat ka. Busy ako. Ibababa ko na. Pasensya na, Sofia. Sa lahat ng taon, ako ang nagdala sa iyo ng lahat ng pintas na iyon. Ginoong Gu. Operasyon sa gulugod. Mataas ang panganib. 90% na tsansa ng kamatayan. Nagpasya na ako na si Sofia ang mag-opera sa akin. Sofia, magpahinga ka. Babangon ako. Hindi ako magiging pabigat sa iyo. Hindi kita ipapahiya. Si Papa ay mainipin. Sa mga medikal na dokumento niya, mananalo ka ng pambansang premyo. Pagkatapos, hiwalayan ko siya. At sasama ako sa iyo ng hayagan. Salamat, Profesor. Kayo dalawa. Mahal, bakit ka nandito? Nakita kong nasa duty ka, kaya nagluto ako ng pagkain. Anong problema, Rosie? Namumula ka. Huwag kang lalapit. Rosie, Okay lang ako. Pagod lang sa shift ko. At nahihilo. kumain ka? Niluto ko ang paborito mo. Tikman mo. Sige, hindi ako gutom. May surgery ako. Huwag mong sabihin sa kanya, ako ang pasyente. Huwag mo siyang istresin. Sige, Pagkatapos ng surgery, sasabihin ko sa'yo ang isang bagay. ayan, sige. Okay. Profesor, hindi pa ba kita nasatisfy hanggang ngayon? Gusto mo pa ba ng pagkain niya? Selos ka? Tanga, para lang may kasama. At tumutulong siya sa thesis ko. Kapag nakaset na ako, itatapon ko na ang lumpo. Tyler Gu, ikaw ang paborito. Ano, sa akin ang asawa mo. Sa akin ang credit. Sa paanan ko. Relax, Leo. Hindi pa ako naging sa kanya. Sa'yo lang. Magkakaroon tayo ng baby. Ang sipag ni Rosie. Hindi dapat ako nakinig kay tatay at itinago ito. Pagkatapos ng surgery, sasabihin ko sa kanya. Papa, Anak, bumalik si Nina ngayon. Ang welcome dinner. Halika dito. Papa, hindi ako makakapunta. Magpapa-opera ako sa spinal. Loko ka ba? Napakalaki ng panganib. Hindi mo ba alam? Gusto mo bang mamatay? Hindi ko gusto na si Rory ay magdusa dahil sa mga binti ko. Ayokong maging pabigat sa kanya o pahirapan siya. Pabigat? Napunta ka sa ganyang lagay. Dahil sa kanya, ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Gu at tagapagmana. At siya'y isang siruhano ng Gu at ang ama niya ay puro walang kwenta. Papa, kahit noong nasa wheelchair ako, palagi akong tinitiis ni Rory at minahal ako. Siya at si Ginoong Su ay hindi alam kung sino talaga ako.
Hindi sila tulad ng paglalarawan mo. Matigas ang ulo. Inayos ko na para kay Rory ang mag-opera sa akin pagkatapos ng operasyon. Sasabihin ko sa kanya na tagapagmana ako at babawi ako sa kanya. Profesor, operasyon mo. Pwede akong tumulong? Hindi worth it yung trabaho. Narinig ko na si Chairman Gu ay pumipili ng PMD. Gumamit ako ng research sa mga disabled para manalo ng awards at ang clinical experience ko. Pipiliin ako. Mapipili ako. Tatanungin ko si Papa. Hindi. Hindi mo ba alam kung gaano kakomplikado ang operasyon sa pag-aayos ng spinal nerve? Walang puwang para sa pagkakamali, pero gusto mong isang intern ang maging unang katulong mo. Gusto mo bang masibak tayong dalawa? Papa, magaling siya. Puro internasyonal na parangal ang nasa resume niya. May nakuha ba siyang kahit isa sa mga iyon ng mag-isa? Bigay lang lahat yan ng asawa mong baldado. Wala akong pakialam sa ginagawa ninyong dalawa sa pribado, pero ito ay hindi pwedeng pag-usapan. Tito, alam ko pong nag-aalala kayo sa mga panganib. Pero kung makakatulong ako sa high-risk na operasyong ito, magiging PMD ako ng pamilyang Gu. Ang pondo ng ating ospital ay kontrolado lahat ng Gu Group. Kapag PMD na ako ng pamilyang Gu, maging ang promosyon ng aking mentor o ang plano mo na kunin ang posisyon ng direktor, lahat ay magiging madali na lang. Sige, pumayag na ako. Tandaan mo, bawal ang pagkakamali sa operasyon. Huwag kang mag-alala, Papa. Ang predicted success rate ng operasyon ay 10% lang. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Oo. Tiwala ako sa kanyang kakayahan. Dapat ba nating sabihin sa kanya ang mga chismis na kumakalat sa ospital kamakailan? Kalimutan na. Huwag na nating banggitin ito bago ang operasyon. Aayusin ko na ang lahat para sa iyo. Mag-focus ka na lang sa operasyon. Salamat. Napaka-popular ni Roro. Lahat ay nakakasundo sa kanya. Ginoong Gu, bago ang operasyon, kailangan mong tanggalin ang singsing sa daliri mo. Roho, naghirap ka sa mga nagdaang taon. Kapag tapos na ang operasyon, sasabihin ko sa iyo kung sino talaga ako. Ipapaalam ko sa lahat. Ikaw ang manugang ng Gu Group. Pakiusap, ingatan mo ito. Huwag mo itong mawala sa anumang pagkakataon. Profesor, magsisimula na. Mahuhuli tayo kung hindi tayo pumunta. Ang pasyenteng operahan ay pumili sa akin. Ano naman kung mahuli tayo? Ang tatay ko ang deputy director. Dito, bukod sa director at sa mga pinuno ng Gu Group, walang nangangahas na hawakan ako. Hayaan silang maghintay. Yung gago. Talagang mapanganib siya. Paano kung may magkamali? Tito Gu, payagan mo po akong operahan si Tingge. Ikaw? Noong nag-abroad ako, nag-specialize ako sa neurology. Para isang araw mapagaling ko si Tingge. Magpahinga po kayo. Mayroon akong malawak na klinikal na karanasan. Kaya kong garantiyahan ng 100% na tagumpay. Magaling. Nina. Salamat. Tapos na ang anesthesia. Wala pa ba si Director Su? Lagi siyang maaga. Wala pa si Ruby. May nangyari ba? Ang operasyon ni Ginoong Gu ay hindi pwedeng magkamali. Kung hindi, malalagot tayo. Kunin ang listahan ng staff para sa operasyon ni Director Su. Susuriin ko ito.
Kahangalan. Si Leolin, unang katulong? Sige, hanapin sina Ruby Sue at Leolin. Oh, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa bakanteng silid? Isang pre-op meeting. Direktor, gusto niyo akong makita? Director Sue, hindi pa naging assistant si Leo Grant sa isang malaking operasyon at naglakas loob ka pa na gawin siyang lead assistant mo para sa neurosurgery. Nasaan ang profesionalismo mo? Direktor, ayon sa patakaran ng ospital, ang surgical assistant ay pinipili ng lead surgeon. Napagpasyahan ko na si Leo ang tutulong sa akin. Kung hindi kayo sasang-ayon, hindi ko gagawin ang operasyong ito. Direktor, si Dr. Sue ang pinakamahusay na siruhano sa Kingshire. Kung hindi igigiit ng pasyente na siya ang manguna sa operasyon. At ngayon, kung wala siya, walang ibang makakapalit sa operasyong ito. Ruth Sue. Alam mo ba kung bakit labis kang pinagkakatiwalaan ng pasyenteng ito? Dahil siya ay... Wala yan. Hindi mo na kailangan pumunta ng personal. Si Sofia ay nagtatrabaho sa ating ospital. Siya ang Chief of Surgery. Si Leolin ay ang trainee na kanyang sinasanay para maging assistant niya. Simple lang nagsasanay kami ng talento para sa ospital. Problema ba iyon? Siya. Tumayag akong si Leolin ang tumulong sa iyo. Pero kung may magkamali sa operasyon, wala sa inyong dalawa ang makakatakas. Anong nangyayari kay Dr. Sue? Mahigit 10 minuto na siyang huli. Nasa anesthesia na ang pasyente. Narinig ko na nakita siya ng direktor. Nasa bakanteng ward sila ni Leolin. Kasal na siya. Pero lagi siyang nakikipagrelasyon sa mga estudyante niya. Imposible yan. Hindi ganyan si Sofia. Bumababa ang blood pressure ng pasyente. Kung magpapatuloy ito, malalagay sa panganib ang buhay niya. Bigyan muna siya ng vasopressor. Wala pa ba si Director Sue? Ang irresponsable naman. Director Sue, Sa wakas nandito ka na po. bumababa pa rin ang blood pressure ng pasyente. Kailangan nating operahan siya agad. Ang first assistant ko ay si Leo. Hindi pa siya nagsagawa ng operasyon. Paano siya napunta sa neurosurgery bilang first assistant? Tama, Director Sue. Ito ay operasyon sa pag-aayos ng spinal nerve. Kung magkamali siya, malalagay sa panganib ang buhay ng pasyente. Paano naman hinayaan ni Sofia ang isang baguhan na mag-opera? Sila ba talaga ay... Personal na inaprubahan iyan ng direktor ng ospital. Anong karapatan mo para tanungin ako? Kung maantala ang operasyon, sasagot ka ba? Inaprubahan iyan ng direktor. Lagi kong sinasabi na mabait si Sofia. Hindi niya ako ipagkakanulo. Chairman, Si Profesor Nan ang papalit kay Dr. Sue. Kung may mangyari sa anak ko, hindi ka na magiging direktor. Opo. Sa operasyon, bantayan ng mabuti ang neuromonitor. Kung may napansin kang abnormal, i-report agad kay Director Sue. Kung hindi, mapanganib ang buhay ng pasyente. Pakialam mo ba? Ako ang first assistant. Pangbuto. Pambutas. Pamigil dugo. Pinipilit nila akong panoorin itong basura. Anong pwedeng magkamali?
Masama. Abnormal vital signs. Hanapin ang dahilan. Tingye, hintayin mo ako. Magiging maayos ka. Pahinga. Sa pagkakataong ito, poprotektahan kita. Spasms mula sa nerve damage. Hindi ba sinabi ko sa'yo na bantayan ang monitor? Hindi ako iyon. Masyadong mahina ang pasyente. Nagsisinungaling ka. Nakita naming distracted ka. Umikab lang ako. Manahimik ka. Simulan ang neuroprotection. Bago maging huli ang lahat. Kung mabigo ito, tapos na ang karera ko, madadamay si Ethan, at kahit ang tatay ko hindi kami maililigtas. Ikaw na ang bahala. Hindi ko gagawin ang operasyong ito. Ginoong Su? Saan kayo pupunta? Hindi pa tapos ang operasyon. Gago, sinira mo. Tumakas ka. Nagpapatuloy ang operasyon. Sa pasyente ang sisi. Kung mabigo ako, ang karera ko ay tapos na. Mananagot din si Leolin. Papa, tulungan mo kami. Ginoong Su, wala kaming kinalaman dito. Masyadong mahina ang pasyente. Walang kwentang mga gago. Nadamay na ako. Pagtakpan mo na yan. Pabayaan siyang mamatay sa operasyon. Kapag namatay siya, saka wala ng ebidensya. Professor Nan, hindi ko inaasahang babalik ka. Sa neurosurgery, walang katulad mo. Sa tulong mo, makaliligtas si Ginoong Gu sa loob. Delikado na. Bumababa ang pulso niya. Hindi tumitigil ang pagdurugo. Sa ganitong bilis, baka huminto siya sa paghinga. Tumakas si Dr. Su kasama si Leolin. Hindi namin kayang kontrolin ang sitwasyon. Bumaba ang pulso. Dali. Taasan ang dosis. Tyler, Sino yan? Operating room, lumabas agad. Sino ang mga taong ito? Lumabas agad. itigil ang compressions. 0.5 mg epinephrine, IV bolus. Tawagan ng blood bank. Kailangan namin ng type A blood. Umalis. Dagdag pa. Sterile sutures. Gamutin ang hemorrhage. Itong plano ay lampas sa kay Dr. Su. Sino siya? Mapagkakatiwalaan ba natin siya? Hindi. Kung walang utos, kung may magkamali, sino ang mananagot? Lumabas. Ang pakikialam sa operasyon ay krimen. Direktor, Anong ginagawa mo? Makipagtulungan kay Professor Nan. Professor Nan, ang maalamat na nangungunang internasyonal na neurosurgeon. Ang golden window magsasara sa loob ng 10 minuto. Lahat, makipagtulungan sa akin. Tapusin natin ang operasyon. Oh. Tingge, ililigtas kita. Defibrillator. Epinephrine. Naibigay na ang epinephrine. I-monitor ang heart rate niya. Mag-ulat. Gu, kailangan ayos siya o ang buong ospital ay babagsak. Ang mag-amang Su ay walang puso. Tumakas sila sa gitna ng operasyon. Kapag tapos na ito, Dapat ipaalam ko kay Ginoong Gu. Tyler, sandali pa. Kapit lang. Ililigtas kita. Kaya ko ito. Papa, huwag kang mag-alala. Maliban sa akin, walang ibang makakagawa ng operasyong ito. Kung hindi ako ang mag-opera. Hindi na matutuloy ang operasyon. Tama po, Ginoong Su. Wala rito si Professor Su. Mamamatay ang pasyenteng iyon. Tama na ang usapan. Kung may magkamali, lahat tayo ay tapos na. Kailangan nating i-check ang post-op status niya. Patay na ang ilaw ng operating room. Imposible. Hindi kung wala ako sa operasyon. Paano sila nag-ooperate pa? Imposible. Imposible operasyon sa gulugod? Ako lang ang makakagawa nito sa buong ospital. Kalmahan mo. Mabuti iyan. Anong maganda riyan? Kung ang taong nasa loob ay iligtas siya, tapos na tayo. Iligtas siya? Bukod kay Gutingye, walang operasyon na mas magaling sa iyo. Hindi kaya nang walang kwentang iyon. Hindi niya kaya. Ang siruhano ay isang baguhan. Mabibigo siya. Sa ganitong paraan, ang aksidenteng ito ay hindi na tayo aabalahan. Tama. Papa, ano ang gagawin natin ngayon? Kunin mo lahat ng pasyente. Gumawa ka ng gulo. Kung mas maingay, mas maganda.
Dalhin mo ito hanggang sa punong tanggapan ng GU Group. Gamitin ang opinyon ng publiko at isisi sa kanila. Halika't tingnan mo ito. Sinira nila ang operasyon. Wala silang pagpapahalaga sa buhay. Pinalayas nila si Dr. Su mula sa OR. Hatulan ninyo sila. Buksan ang pinto! Hayaan ang bastos mamatay sa mesa. Buksan mo! Anong tapang mong palayasin ako sa operating room? Ako ang punong siruhano. Sinusugal mo ang buhay ng pasyente. Lahat, ano sa palagay ninyo? Ang propesor ko ay punong siruhano ng ating ospital, dalubhasa sa high-risk neurosurgery. Sa operasyon, bigla nilang pinalayas ang propesor ko sa operating room. Nagdala sila ng hindi kwalipikadong estranghero para magsagawa ng operasyon mag-isa. Paano ito hindi pagsusugal ng buhay? Alam nating lahat ang kakayahan ni Dr. Su. Alam nating lahat kung ano ang kaya niyang gawin. Pinalayas siya sa operating room. Hindi ba ito nakakagalit? Pagsusugal ng buhay ng mga pasyente. Nakakagalit ito. Sumusuporta kami kay Dr. Su. Hayaang mag-opera muli si Dr. Su, ngayon na. Lahat, ako ang vice director ng ating ospital. Si Sofia ay anak ko. Nagtrabaho ako nang walang pagod ng maraming taon. Wala akong nagawang kahit isang pagkakamali. Pero hindi ako pinaboran ng direktor. Sa pagkakataong ito, pinalayas ang aking anak. Natatakot ako na dahil ito sa akin. Papa, napakabait mo naman. Sino ang hindi nakakaalam na ang direktor ay laging naghahanap ng pagkakataon na alisin ka sa iyong posisyon? Sa pagkakataong ito, gusto niya akong pilitin na umalis para mapalitan ng kanyang mga tauhan. Grabe naman ito. Nang aapi ang direktor sa mga empleyado at binabaliwala ang buhay ng pasyente. Kailangan nating isumbong siya. Tama. Hindi natin pwedeng hayaan ang taong ito na manatiling direktor habang sinasaktan ang lahat. Kailangan nating isumbong siya. Panagutin si Director Su at pati si Deputy Director Su. Mag-ingay kayo hanggang si Chairman Gu ay makarinig din nito. At saka, direktor na ako. Hindi pa tumataas ang heart rate. Ulit. Adrenaline. Bantayan ng mas madalas. Ang sakit ng dibdib ko. Hindi. Kailangan kong hanapin si Tingge. Bilisan mo. Hindi pa tapos ang operasyon. Hindi ba talaga nila siya ililigtas? Ano ang gagawin ko, Papa? Kung magiging maayos ang operasyon, malalantad ang lahat. Walang kwenta. Wala kang pasensya. Mga Ginoo, hindi magbubukas ang operating room. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob. Ang pasyente ay maaaring nasa panganib na nagbabanta sa buhay anumang sandali. Hindi na ako makapaghintay pa. Maging saksi kayo. Ngayon, kailangan ko ang aking anak na babae, pumasok at iligtas ang pasyente. Hindi natin pwedeng hayaan kung sino man ang nasa loob patuloy na saktan ang mga pasyente. Pangalawang Director Su, sinusuportahan ka namin. Sige, buksan mo na ang pinto. Maglilib na ako ngayon. Ilalantad ko ang mga hayop na ito para makita ng buong internet ang kanilang tunay na kulay. Lahat, sumama kayo sa akin. Kumpirmado ang pagkakakilanlan. Bumubukas na ang operating room. Kung sino man ang nasa loob, itigil agad ang operasyon. Sino ang nagpapasok sa inyo? Paano kayo nangahas sumugod sa operating room? Papa, Direktor, pumasok kami para iligtas ang pasyente, kaya pumasok kami. Pero kayo ay umatake sa amin ng walang dahilan. Hindi ba yun pag-abuso ng kapangyarihan? Nag-aalala? Ikaw at si Dr. Su ay pinatigil ang operasyon sa kalagitnaan. Yan ang tawag mo sa pag-aalala? paninirang puri iyan. Inutusan mo kaming palayasin. Gusto naming iligtas siya, pero hindi namin nagawa. Galit ka? Sa akin mo ilabas hindi sa anak ko, sa gitna ng operasyon. Wala kang pakialam sa buhay ng pasyente o sa ospital na ito. Lahat, i-report ninyo siya
at ipasuspinde ang direktor. Tama, ito ay personal na paghihiganti. Hindi mo pwedeng balewalain ang buhay ng pasyente. Lumabas ka. Tama na. Ginugulo ninyo ang operasyon. Maaari ninyo siyang mapatay. Ano iyon? Ang ingay na iyon. Hindi ko kaya. Tigil, nakikialam ka na sa operasyon. Kung itutuloy mo, may mamamatay. Tama. Mas maraming ingay nakakagambala sa siruhano at nagkakamali siya. Siya ang sisisihin. Direktor, tigil. Ako ang siruhano. Bakit hindi ako? Kung maantala tayo, mamamatay ang pasyente. Tama. Si Dr. Su lang ang makakagawa ng spinal surgery na ito. Direktor, hinahayaan mo na yang mahinang siruhano ilagay ang pasyente sa panganib ng kamatayan? Anong kalokohan? Ang siruhano sa loob ay... Direktor. Akala ko siya ay sakim, pero hindi mamamatay tao. Guys, I share it, I report, young bastard na yan. Bastard ka, Direktor. Umalis ka. Daan para kay Dr. Su. Daan. Ang daming ingay sa labas. Si Professor Nan ay hindi na didistract ng ganoon kadali. Buksan. Direktor, lumabas ka dyan. Papasukin mo ako. Kung patuloy mo ito, mabibigo ang operasyon. Sofia, alam mo, nasa mesa ang iyong pasyente. Sofia, alam mo na ang tao sa operating table ay ikaw, di ba? Alam ko, ang pasyente sa mesa na iyon ay pasyente ko. Kailangan ko siyang alagaan. Direktor, pakiusap, papasukin mo ako at iligtas siya. Direktor, natatakot ka ba na papasok tayo ng ganito? Baka hindi sila nag-ooperate doon. Baka walang kwentang tanga na iyon pinatay na ang pasyente at itinatago ang bangkay para hindi natin malaman. Sabi ko may mali. Kaya pala itinatago niya ang bangkay. Guys, itong manloloko ay direktor pa rin. Kailangan natin siyang ilantad. Itinatago ang bangkay? Ang tanga, gumawa ng page tungkol sa kanya. Ang lugar na ito ay pag-aari ng Gu Group. Isusumbong ko siya sa punong tanggapan ng Gu Group para masuspinde at mapaalis siya. Matanda, oras na para bumaba at ibigay mo sa akin ang posisyon mo. Tama na. Ang taong nililigtas ngayon sa lahat ng paraan ay nag-iisang anak ni Chairman Gu, ang tagapagmana ng Gu Group. Kung ang operasyong ito ay magkamali, lahat tayo malalagot. Tigil. Sa ngayon, ang pasyente na pinaglalaban nating iligtas ay ang nag-iisang anak ni Chairman Gu, tagapagmana ng Gu Group. Kung may mangyaring mali sa operasyong ito, lahat dito ay mananagot. Profesor, kamusta si Ginoong Gu? Hindi ko alam. Nasa direktor ang file niya. Nakalimutan kong tingnan. Sofia, hindi kanya gustong pilitin, kaya hiniling niya sa akin na huwag sabihin sa iyo. Pero bilang punong siruhano, pinabayaan mo ang iyong pasyente. Kung may mangyari kay Senyorito Gu, kalimutan mo nang maging personal na doktor niya, ni hindi ko alam kung... Makakaligtas ang ospital na ito. Ito ang nangungunang ospital ng grupo. Tuwing pumupunta si Chairman Gu para sa check-up, ang buong team alam. At ngayon si Senyorito Gu ay nagkakaroon ng malaking operasyon. Eksakto. Kung si Senyorito Gu iyon, ang tatay ko ang bisidirektor. Paano siya hindi makakaalam? Si Senyorito Gu ay kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan para pakasalan ka. Plano niyang sorpresahin ka pagkatapos ng operasyon, pero sinusubukan mo siyang patayin. Direktor, kung malaman ni Chairman Gu na naglakas loob kang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Senyorito Gu, ang ospital ang mananagot. Opo, Direktor. Bilisan mo. Buksan mo. Pasukin ang profesor. Buksan. Kritikal na sandali. 1 minuto na lang. Hindi tumataas ang tibok ng puso. Tuloy lang. Isang huling dosis ng epinephrine. Subaybayan siya. Nanlalaki ang mga pupil. Lumalaki ang mga pupil ng pasyente.
Bumalik na sa normal ang heart rate. Wah. Professor Nan, ang galing ninyo. Unang hakbang lang ang resuscitation. Susunod naman ang neural repair. Manatiling alerto. Bawal ang pagkakamali sa operasyong ito. Makatitiyak po kayo. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Sana magtagumpay ang direktor. Huwag hayaang may mangistorbo sa amin. Hindi pa ba sila tapos diyan? Imposibleng nagtagumpay sila. Hindi, kailangan kong pumasok at tingnan mismo. Kung magtatagal pa tayo, hindi na makakaligtas ang pasyente. Kailangan kong pumasok sa OR na iyan ngayon. Hindi ko sila pwedeng hayaang magkamali pa. Huwag pumasok. Direktor, ang anak ko ang punong siruhano. Grabe naman. Sinaktan mo ang kamay niya. Kamay ni Dr. Su nagliligtas ng buhay, halimaw ka, at inaatake mo pa siya. Kayo rin, Direktor? Umalis kayo dyan, Vice Director Su? Tingnan. Tama lang sa iyo. Tama lang sa iyo. Pinigilan niya tayo na iligtas siya. Hindi siya nasuspinde. Lahat may pananagutan. Isa pang report. Mukhang ma-promote ako bilang direktor. Ano? Chairman, may aksidente. Barado ang daan. Mahuhuli tayo. C. Tatawag ako tungkol sa operasyon. Kumusta ang operasyon? Maayos ba ang lahat? Ginoong Gu. Baliw ka ba? Alam mo ba kung kanino galing ang tawag na iyon? Direktor? Kung sino man iyon, hindi iyon dahilan para tumayo ka dyan. Pakiusap, lumabas ka dyan. Huwag mong patagalin si Dr. Su. Eksakto, ikaw na aso, lumayo ka sa daan. Umalis ka. Sabi, Hindi ako pinapatayan ni Lee ng tawag. Si Tingge ay tiyak na nasa problema. Makipag-ugnayan sa traffic police at humingi ng green corridor. Sa loob ng kalahating oras, kailangan kong nasa operating room. Opo. Needle hauler. simulan na natin ang kritikal na bahagi ng neural suturing. Sana ang direktor ay mahawakan ang outer layer ng walang pagkakamali, kung hindi, ang pasyente ay maaaring manatiling paralisado magpakailanman. Tama lang sa kanya. Walang pusong gago. Buksan. Buksan. Huwag kang pumasok. Maabala mo ang operasyon. Papatayin mo siya. Ruby, Su, ang pasyenteng nasa mesa na yon ay si Ethan Gu. Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mong asawa? Ano? Direktor, tama na. Dati siyang Senyorito Gu. Ngayon siya ay asawa ni Ruby Su. Sinasabi mo bang si Ethan Gu ay si Senyorito Gu? O? Dati, sinalungat niya ang kanyang ama para makasama ka. Itinago niya ang kanyang pagkatao at nag-alala tungkol sa operasyon mo. Sasabihin sana niya sa iyo, ngunit hindi niya inakala na susubukan mo pang patayin siya. Kalokohan! Si Dr. Su at ako ay guro at estudyante. Direktor, hindi mo lang kami ginagalang kundi iniinsulto mo pa si Senyorito Gu. Walang pusong gago. Mamamatay tao. Kasinungalingan. Siraan si Dr. Su at mamatay ka. Sinusubukan niyang magpaliban. Nagsisinungaling? Tingnan. Ang mga talaan ay malinaw na nagpapakita ng pangalan niya.
Ethan Gu. Gavino Gu. Papa, ano na? Nandyan ba ang walang kwentang iyon talaga sa loob? Huwag kang mag-alala. Kung mamatay siya sa mesa, hindi ba mas makakabuti iyon para sa iyo? Opo, Profesor. Patay na si Gavino Gu. Aakyat ako sa mundo at maaari na tayong sa wakas ay magkasama ng mas maaga. Sayang lang hindi ko magagamit ang kanyang trabaho sa tesis. Oh? Ngayon, kailangan nating tiyakin na si Gavino Gu mamatay sa operating table. Lahat, kahit anong paraan, kailangan kong makapasok sa operating room at mag-opera. Kung ang pasyente sa mesang iyon asawa ko man o hindi, pasyente ko siya. Hindi ko hahayaan na may maglaro sa kanyang buhay. Director Su ay isang muling isinilang na santo. Hindi, si Chairman Gu ay umupa ng espesyalista para kay Ginoong Gu. Siya ang nag-oopera ngayon. Kritikal na yugto. Hindi tayo maaring makialam. Jinonggu? Director? Sa pagpigil sa amin ng ganito, sinusubukan mo bang patayin ang aking manugang? Eksakto. Siya ay pamilya at isang siruhano at pinipigilan mo pa rin siya. Ano ang balak mo? Umalis ka sa daan. Huwag mong pakialaman si Director Su. Ang pagtahi ng nerve ay nasa pinakamahirap at kritikal na yugto. Walang kahit isang pagkakamali. Isang panginginig ng kamay ay maaaring pumatay sa pasyente. Hindi. Wala na. Emergency lock ito. Tanging ang nasa loob lang ang makakapagbukas. Walang sino man ang makakapagbukas mula sa labas. Sinadya ito! Kung mamatay siya, papatayin kita! Para takpan ito, nilak mo ang siruhano sa labas sa harap ng lahat? Buwisit ka! Hindi ka karapat-dapat maging direktor! Tanga. Sa harap ng lahat, nagawa mong gawin yan. Haharapin ka namin. Tapos na. Tagumpay. Napakagaling. Professor Nan. Perpektong tahi. Walang pagkakamali. Tingye, nagawa ko. Ayos ka na. Isang secret crush, Nan? Salamat. Ang natitira ay nasa iyo na. Magtiwala ka. Patay na ang ilaw. Tapos na. Tapos na. Patay na si Ting? Kailangan niyang makaraos. Ginoong Gu, kailangan mong gumaling. Huwag kang mag-alala. Sa buong ospital na ito, ang tanging mga taong kayang magsagawa ng spinal nerve surgery ay si Ginoong Gu bago siya naging lumpo. At ikaw, ang punong siruhano doon, ay pangalawa ang klase. Ang operasyong iyon ay hindi magtatagumpay. Tama. Ang spinal nerve surgery ay napakahirap. Ako mismo ay mayroon lang 2% na success rate. Ang doktor na second rate na iyon ay hindi kailanman magtatagumpay. Pinakamabuti kung nagtagumpay sila na patayin ang walang kwentang iyon sa operating table. Pangalawang klase, Ang siruhano doon ay isang world-class na neurosurgeon, Professor Nan. Ang kanyang success rate para sa spinal nerve surgery ay 90%. Kung siya ay walang kwenta at ikaw ay hindi man lang umabot ng 10%, Director Su, ano ka ba? Alam ng lahat sa larangan na si Profesor Nan ay napaka-misteryoso at bihirang lumitaw sa publiko. Ang pera lamang ay hindi kayang bilhin ang kanyang serbisyo. Bukod pa rito, alam ng lahat na si Professor Nan ay nagsasagawa ng pananaliksik sa ibang bansa. Paano siya maaaring nasa operating room na iyon? Isang world-class na profesor, hindi biro, hindi ka ba makagawa ng mas kapanipanwalang kasinungalingan? Professor Nan. Diyos ko. Ang ganda ng babaeng ito. Pinapahiya ng figura niya ang mga bituin. Ano ang silbi ng magandang doktor? Professor Nan, kumusta ang operasyon? Tagumpay ba? At saka, lubos na iginagalang si Professor Nan. Bakit ang bata niya? Sa tingin ko, ikaw ang kabit ng direktor. Kaya pala pinoprotektahan ka ng direktor. Naglakas loob ka pa ring magpanggap na Professor Nan at gamitin ang buhay ng asawa ko bilang practice. Director, nakipagsabuatan ka sa impostor na ito at pinatay ang manugang ko, si Gutingge. Ngayon, may utang ka sa amin ng paliwanag. Bilang asawa ng pasyente, tapos na ang operasyon.
At hindi mo man lang tinanong kung kumusta siya, akala mo agad patay na siya. At nagkalat ka ng chismis tungkol sa siruhano na namamahala. Ano ang motibo mo? Tama. Kung tutuusin, asawa niya iyon. Bakit ka nagkakalat ng chismis bago magtanong? Tanga. Ang anak ko ay sobrang nag-aalala sa manugang ko. Nataranta siya at nagsalita ng hindi nag-iisip. Pero ikaw at ang direktor ay nagkasabwatan at pinatay ang manugang ko. Paano ka nangahas akusahan siya? Sino ang nagsabi sa iyo na patay na si Gu Tingge? Malaking tagumpay ang operasyon. Malapit nang magising ang pasyente. Hindi namatay si Tristan. Tayo, ang orihinal nating plano ay mabibigo? Imposible. Hindi pwede. Paano buhay pa si Tristan? Kumalma ka. Sandali. Laging may iba pang pagkakataon. Uy, may mali. Nakita ni Suro na ang operasyon ng asawa niya ay maayos. Ligtas siya. Bakit hindi siya masaya? At bakit siya sumisigaw ng imposible? Mahal, ayos ka lang. Anong relief? Tinakot mo ako. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Ang hirap mong patayin. Wala yang kwenta. Tatapusin na kita. Andito ako. Hindi ko alam kung tatanggapin niya ang pag-amin ko. Nakita ko na siya. Ayos lang, Tristan. Basta kaya kitang paggalingin, sapat na yun para sa akin. Talagang ginamot itong walang kwenta. Itong babae, tiyak na dinala niya ito para makipag-compete sa akin para sa directorship assistant. Kailangan ko siyang alisin. Una, ilipat si Tristan sa regular ward. Kumpletuhin ang post-operative handoff. Tandaan na bantayan ng mabuti ang kanyang vital signs. Opo. May perpektong pagkakataon tayo para kumilos. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin natin na itong walang kwenta ay mamatay ng tuluyan. Sandali, nag-aalala ako. Ang asawa ko, kailangan kong sumama sa estudyante ko at ihatid siya sa recovery. Hindi. Ngayon, muli, inilagay mo ang baguhan na si Leo Lin bilang unang katulong. Tapos sa operasyon, iniwan mo ang pasyente at tumakbo. Paano kung magdulot ka ng mas maraming problema sa susunod? Tumanggi ako. Iwanan siya. Lagi kong gustong bumalik sa operating room. Ikaw, direktor, ang pumigil sa akin na pumasok at iligtas siya. Nakita ng lahat. Eksakto. Nakita naming lahat. Ikaw ang pumigil kay Direktor Su na pumasok. Tama na. Kahit paano, ako ang nagsagawa ng operasyong ito. Ang pangangalaga niya pagkatapos ng operasyon, responsibilidad ko. Ako ang asawa ng pasyente at ang orihinal na siruhano. Ang pag-aalaga sa kanyang paggaling karapatan ko. Anong karapatan mo para pigilan ako? Mag-asawa sila. Ikaw ang doktor. Huwag kang makialam. Umalis ka. Gising na siya. Saan po kayo pupunta, Doktora Su? Hindi pa po tapos ang operasyon. Tigilan mo na ang kalokohan. Mahal, gising na siya. Sabi ko na nga ba, magiging maayos siya. Ang relasyon natin. Pinag-uusapan na ng lahat at nagpapanggap ka pa rin. Profesor Nan ang tunay na pag-ibig. Magaling na operasyon. Ang siruhano mo ang nagligtas sa kanya. Oo. Ang tapat kong pag-ibig. Sinusubukan mo ba akong patayin? Iniligtas niya ako, isang hindi ko na nakita ng maraming taon. Dali, halika na hao. Tindya posto. Opo, Profesor. Tindya, ano iyon? Mabuti na lang at namatay siya. Bitawan mo ako. Bakit mo ako itinulak? Bitawan mo ako! Ako ang asawa niya. Kailangan kong manatili sa kanya. Tumahimik ka. Paano mo ako nagawang saktan? Bilang asawa niya, hindi mo kailanman inalagaan ang mga sugat niya. At bilang pangunahing siruhano niya, iniwan mo siya sa kalagitnaan ng operasyon. At ngayon, muntik mo na siyang mapatay.
Kahit anong papel mo sa buhay niya, hindi ka karapat-dapat na nasa tabi niya. Matagal ko nang gustong saktan ka. Parang wala siyang pakialam sa asawa niya sa ginawa niya kanina. Mas mukhang nagmamadali siyang may tapusin. Hindi ka namin empleyado. Pumasok ka sa operasyon nang walang pahintulot. Ikaw na isang hindi sertipikadong impostor. Naglakas loob kang tanungin si Director Su? Baka bigla ka lang dinala rito dahil sumiping ka sa direktor ng ospital. Kaya ito pala ang tunay mong pagkatao. Pasensya na. Nasali kita dito. Tigilan niyo ang inyong mga bibig. Si Professor Nan ay isang nangungunang espesyalista na personal na inanyayahan ni Chairman Gu. Direktor, gawa-gawa mo pa rin ito. Kung siya si Professor Nan, ako naman si Chairman Gu. Dahil wala sa inyo ang naniniwala sa direktor. Nasaan ang medical license ko? Ikaw nga talaga si Professor Nan. Imposible! Peke iyan, pinanggap mo. Buo ang opisyal na selyo. Paano magiging peke? Katawa-tawa. Akala mo ba madali? Nagsisimula akong maghinala na kasabwat siya. Kayo lang dalawa ang humahadlang sa kanya. Masamang intensyon. Huwag kang magpahiya. Sige, huwag kang humarang sa akin. Ihatid mo siya para sa pagsusuri. Ano ba? Professor Nan ba iyon? Lagot na tayo. Papa, ano na? Kami ba ang mananagot dito? Huminahon ka. Dahil kay Gutingge, may pagkakataon pa. Tingge, maayos ang operasyon. Ilang buwan ang paggaling at makakalakad ka na muli. Matagal na tayong hindi nagkita. Mukha ka ng ayos na ayos. Kung wala ka, hindi ako makakarating dito. Salamat. Yeah. Ito ang dapat kong gawin. Sasabihin ko ba kay Tingge tungkol kay Suro? Iniligtas niya siya dahil doon. Mahal niya siya. Maniniwala ba siya sa akin? Tingge, ako lang ba? Kakaiba ang kilos ni Suro. Alam ko. Pinaimbestigahan ko na. Mahal? Asawa, gising ka na sa wakas. Lumabas ka. Sinisisi mo pa ba ako? Dahil umalis ako sa gitna ng operasyon mo, pinilit ako ng direktor. Hayaan mo akong makasama ka sa mga susunod na araw. Aalagaan kita ng mabuti. Pag-aalaga? Sa tingin mo, sasamantalahin mo ang kahinaan ko at papatayin ako. Kaya ikaw, ang iyong ama at ang iyong kabit ay makakalaya. Gavin, talagang mahalaga ka sa akin. Paano mo nagagawa ang ganitong masasamang hinala sa akin? Pagkatapos ng lahat ng taon na magkasama tayo. Papayagan ba talaga natin sila na manipulahin tayo ng ganoon kadali? Ang anak ko ay taos-puso sa iyo. At may kapal ka pa ng muka para maging mayabang? Huwag kang walang utang na loob. Eksakto. Ang professor at ako ay walang iba kundi guro at estudyante. Noong nasa operasyon ka, ang professor ay labis na nag-alala sa iyo. Nag-aalala sa akin? Nakikipagtalik ba siya sa iyo? Habang sinasabi mong nag-aalala siya sa akin? Nasa atin na ang mga recording. Ipakita mo. Ibaba mo na. Wasak si Tristan. Sofia, anong tapang mo? Director Su, wala nang silbi ang pagbitin. Sa ngayon, bawat kwarto at TV sa hallway ay pinapalabas ang video na ito. Ang reputasyon mo ay wasak na sa buong ospital. Sila ba yung dalawa sa video? Mukha naman silang disente. Puro gulo lang ang ginagawa nila. Tumahimik ka at umalis. Kinakabahan ka na ba? Nakipag-ugnayan na ako sa mga autoridad para mabawi ang mga karapatan sa aking mga medikal na dokumento. Ninakaw mo ang aking trabaho. Lahat ng nakuha mo ay kailangan mong ibalik ng 1,000 beses. Hindi, Tristan. Hindi mo ito magagawa. Bilang direktor, ginagago mo rin ba itong walang kwenta?
Alam mo ba na ang mga ginagawa mong ito ay sisira sa reputasyon ng ospital? Kapag iniulat ito ng GU headquarters kay Chairman GU, ikaw, Director Su, ay hindi makakaligtas dito. Nandito ako para itaboy ang malas para sa kanyang anak. Hindi ako sisisihin ni Chairman Gu. Sayang, at hindi nyo pa alam na kayo mismo ay nawalan na ng kayamanan at karangalan. Ang direktor ay naglilinis ng kanyang hanay. Pinaparusahan lang niya ang mga tiwali. Hindi siya sisisihin ni Chairman Gu. Sa halip, pupurihin pa siya. Magiging tapat ako. Ang mga executive ng GU Group at ako ay may koneksyon. Kung sasaktan mo ako, lahat kayo ay malalagot. Sabihin mo nga, sino siya? Ang nag-iisang anak ni Chairman GU. Kita mo ito? Ito ang 5 milyong investment grant mula sa GU Group. Nagpadala ako ng 5 milyon sa kumpanya para sa pananaliksik niya sa gamot. Lahat ng resources at pera na tahimik kong ibinigay sa inyong dalawa sa loob ng maraming taon. Panahon na para bawiin ang mga iyon. Ano naman kung sinubukan mong sirain ang reputasyon ng mentor ko at ang akin? Ano naman kung bawiin mo ang mga credits sa research mo? Si Tito Simon ay lubos na pinahahalagahan ng GU Group. At hindi ka palalampasin ng GU Group. Hindi na ako nag-aabala na magpanggap. Oo, matagal na tayong magkasama. Simula noong naging baldado ka. Hindi mo man lang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ko. Matagal na akong nagsawa sa iyo. Ang ginawa niya ay para iligtas ka, pagkatapos ng lahat. Galit na galit ka. Baka naman gusto mo yang walang kwenta. Tumahimik ka. Sige, pumayag ako sa diborsyo. Ano? Ayos lang ang diborsyo, pero dapat maayos ang paghahati ng ari-arian ng mag-asawa. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa ari-arian ng pamilya Su. Nandaya ang anak mong babae at mayabang ka pa. Nakakahiya ka. Tumanggi ka at kukunin ako ni Senyorito Gu ng pinakamagaling na abogado sa diborsyo. Sige, ganyan na lang ang paghahati. Dadalhin ko lahat ng ari-arian ko. Wala akong interes sa maliit mong ari-arian. Bahala ka. Anak, gising ka na. Opo, matagumpay ang operasyon. Sobrang galing. Napakaganda. Tatay, gawan mo ako ng divorce agreement. Gusto kong magdiborsyo. Sa wakas, natauhan ka na. Kukunin ko na agad ang abogado. See? Tristan, single ka na ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na kita mawawala. Tristan, ngayong hiwalay na tayo, lumpo kang walang may gusto. Kung wala ang pamilya, suko, wala kang mararating sa buhay. Gusto mo bang sampalin kita? Professor Nan, ngayong sumali ka na sa ospital natin, bakit sa kanya ka pa kung pwede kang sumama sa akin? Matigas siya at hindi marunong makibagay. Wala kang mararating kung susunod ka sa kanya. At sinusuportahan ako ng GU Group. Sumama ka sa akin at marami kang makukuhang benepisyo. Hindi ako nakikisama sa mga basura. Konti lang ang alam mo sa medisina ano ngayon? Swerte mong pinayagan ka naming sumali? Huwag kang walang utang na loob. Sasampalin mo na naman ako? Leo, sampalin mo siya. Ganda. Hinahanap mo yan. Nina, mag-ingat ka. Sawa na ako sa inyo, mga asong layaw. Noong nasa ibang bansa ako, mapanganib ito. Kaya natuto ako ng martial arts para ipagtanggol ang sarili ko. Mamatay ka, bitch! Anong gusto mo? Siyempre naman, para isara ang pinto at paluin ang aso. Sino ka? Tatay, Gu. Anak, kumusta ka? Masama pa rin ang pakiramdam mo? ayos lang. Akala ko importante kang tao, kaya ikaw ang ama ng lumpo. Pakawalan mo kami. Kung hindi, tatawag kami ng pulis at isasakdal ka sa kidnapping. Itong mag-ama, pagkatapos ng ilang taon, tanga pa rin. At nanatili ka sa pamilyang ito ng 5 taon? Tatay,
Lahat nagkakamali. Tingnan mo ang ating Nina. Ang galing, maganda at matalino. Iniligtas pa niya ang buhay mo, anak. Ginawa niya iyon para sa iyo, kaya siya nag-abroad. Tito Gu, Bingi ka ba? Sinasabi ko sa'yo, magkasundo ang pamilya Gu at si Papa. Anong tapang mong guluhin kami? Hindi ka pa tatawarin ng mga Gu. Tama. Ang pamilya Gu at ang pamilya Sumo ay dating napakalapit. Ngunit ngayon, bukod sa utang, wala nang natira. Anong ibig mong sabihin? Hindi, imposible yan. Lumpo ka. Walang kwenta, walang wala. Paano kang naging taga-Gu group? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Napakamarangal ni Ginoong Gu. Paano siya mamumuhay ng lihim sa ospital na ito? Assistant siya ni Chairman Gu. Zhang, pinadala ka ni Ginoong Gu para tulungan ako, di ba? Ang investment ng Gu Group ay para sa akin. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Narinig mo ba ako? May pinadala si Ginoong Gu. Pakawalan mo sila. Chairman Gu, senyorito, hindi. Imposible. Siya ba talaga yon? Chairman Gu, ayon sa utos, nakalap ko na lahat ng ebidensya mula kay Su Jen, Su Rou at Lin Hao ng mga iligal na gawain at krimen na ginawa sa ospital. Narito na lahat. Kasama rito ang patunay na ninakaw nila ang pananaliksik ng senyorito, tumanggap ng suhol, at sinubukang patayin ang senyorito, dokumentado ang lahat. Paano nila nagawang hiyain ng anak ko? Dalhin ninyo ang 3 hayop na ito sa pulisya at parusahan ayon sa batas. Huwag hayaang makatakas kahit isa. Opo. Hindi. Ayaw kong makulong. Senyorito Gu, hindi. Mahal. Pasensya na. Patawarin mo ako. Ayaw kong makulong. Ang kapal ng mukha mo. Inubos mo ang mga taon ng anak ko ng buhay niya. Sinaktan siya ng malubha at hindi pa tumitigil. Dalhin siya. Oo. Teka, tumigil kayo lahat. Anak, naging mahina ka. hindi mo pa bibitawan si Su? Hindi ko hahayaan sila na makatakas dito. May ebidensya ng mga grant na ibinayad kay Su. 50 milyong piso. Dagdag pa, nagawa nila ang pandaraya sa pagkakakilanlan at paglustay ng pondo. Sa kabuuan, may utang kayo 100 milyong piso. 100 milyong piso? Paano namin babayaran iyan? Papa. Tatay, gising! Liam, tulungan mo ako. Ginoong Gu, pinilit po ako ni na Victor at Sofia Su. Hindi ko po intensyong saktan kayo. Pakiusap po, palayain ninyo ako. Sinasabi mo ba? May pumilit sa iyo na nakawin ng aking pananaliksik at manalo ng mga parangal gamit iyon? Pinilit ka nila at si Sofia? Ginoong Gu, mali po ako. Mali po ako. Patawarin ninyo po ako. Ikaw na walang utang na loob. Sa akin ka unang lumapit. Ngayong nasa gulo ka, maghuhugas kamay ka na? Akala mo makakawala ka? Tumahimik ka. Kasalanan mo ito. Ikaw at ang tatay mo ang sumira sa akin. Dalhin ninyo silang 3 diretso sa presinto. Opo, sir. Buti nga sa kanila. Papa, sa lahat ng mga taong ito, ang direktor ay tumutulong sa akin ng palihim at pinoprotektahan ako. Dapat mo siyang gantimpalaan ng mabuti. Siyempre, aasikasuhin ko ito agad. Makatitiyak ka, ang pamilya Gu ay gagantimpalaan kayo ng malaki. Salamat po, Chairman Gu at Ginoong Gu. Ginagampanan ko lang ang aking tungkulin. Ana, iniligtas mo ang buhay ni Theodore. Ang utang na loob ay nararapat sa malaking gantimpala. Paano kung ibigay ko sa iyo si Theodore bilang pasasalamat na regalo? Papa, huwag mong ilagay sa alanganin si Ana. Ha? At ikaw? Kung pumayag siya, pumapayag din ako. Mukhang malapit na akong magplano ng kasal ng aking anak.